Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pag-alis ng Emperor ay makikitang tuwang-tuwa si Zhang Zuan dahil sa tulong nito mukhang makakakuha na siya ng mga 7th rank na mga libro. Maya-maya pa ay tinawag ni Ziyang si Zhang Zuan. May ibinigay siya kay Zhang Zuan at sinabing ito raw ay bigay ng 3 master teachers. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makitang ito pala ay isang storage ring kaya titingnan niya raw kung ano ang nasa loob nito. At pumasok na nga siya sa storage ring. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw ay higit na mas malaki kaysa sa kanyang storage ring. At sa tingin niya raw ang lahat ng mga gold coins, treasures at mga herbs na nandito ay hindi bababa sa 10 milyon. Napakalaki daw nito. Worthy daw talaga ang mga master teachers na iyon, napakabait daw nila, binigyan daw siya ng mga ito ng 10 milyon ng ganon-ganon lang. Sinabi pa ni Ziyang na nung ilang mga araw na wala raw dito si Zhang Zuan ilang beses dong pumunta rito si Mr. Ling at nagbigay daw ito ng 5 milyon. Kinolekta niya rin daw ang mga entrance fee ng lahat ng pumunta sa mansyon at nilista niya raw iyon lahat. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ilang tao daw ba lahat-lahat. Sumagot naman si Ziyang na 27 katao raw ang lahat ng pumunta sa mansyon, 81 milyon daw lahat-lahat ang nakolekta niya. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Ang akala niya raw ang pagkuha ng 20 milyong ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit at ito raw ay imposible. Mukhang na-underestimate niya raw ang status ng isang noted teacher. Ang lahat daw ng pera na nandito ay hindi na maibabalik, ngunit ang isipin daw na mahigit 20 ang nagbayad ito raw ay sapat na. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Ziyang na sabihin daw nito sa lahat ng mga nagbayad na pumunta bukas sa mansyon. Isa-isa niya rong lulutasin ang problema ng mga ito. At sa mga hindi raw nagbayad sabihin daw ni Ziyang sa mga ito na umalis na. At magmula raw ngayon ay hindi na siya tatanggap ng mga request. Maya-maya pa ay paalis na si Ziyang, ngunit pinigilan ito ni Zhang Zuan at sinabing ito raw ang kanyang reward. Madadagdagan pa raw ito kapag patuloy lang na sumunod si Ziyang sa kanya. Nagulat naman si Ziyang nang makitang 1 milyon ang ibinigay ni Zhang Zuan sa kanya. At napasabi sa kanyang isip na mas malaki pa raw ito kaysa sa kinita niya buong buhay niya. Kaya yumoko si Ziyang, nagpasalamat, at sinabing magmula raw ngayon susundin niya raw kahit na anong ipagawa ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na mabuti at sinabing aalis daw muna siya, kaya si Ziyang na raw muna ang bahala sa mga tao na nasa labas. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagulat si Luzon nang marinig nitong bumalik na raw si Master Yang. Sinabi pa ng isang guro na oo, bumisita raw ang iba kanina kasama ang Emperor at pagkatapos daw ng ilang sandali umalis na ang mga ito. At nang sila raw ay umalis ay labis daw ang respetong ibinigay nila kay Master Yang. Mukhang ito raw talaga ay tunay na master teacher at ang level daw nito ay higit pa kina Master Liu. Nagalak naman si Luzon nang marinig ito. At sinambit ni Luzon na bibisita raw sila doon at napasabi sa kanyang isip na sa oras na makuha daw nila ang atensyon ni Master Yang siguradong magiging instant daw ang success nila. Maya-maya pa ay pinigilan ng isang guro si Luzon at sinabing hindi ba't narinig naman ni Luzon ang rule ni Master Yang at sa dami daw ng taong pumipila doon hindi niya raw alam kung kailan sila makakapasok. Isa kapag bumisita raw kay Master Yang kailangan dong magbigay ng 3 milyon dahil kung hindi hindi raw sila makakapasok sa entrance. Maaaring kaya raw ng tatay niya ang ganoong halaga, ngunit paano naman daw silang dalawa? Nagulat naman si Luzon nang marinig ang 3 milyon at napasabi sa kanyang isip na kahit pa raw sila ay mga star teachers 2,000 hanggang 3,000 lang daw ang sahod nila. Ngunit ang 3 milyon daw, maya-maya pa ay sinabi ni Luzon na wag daw itong mag-alala. Marahil on surface daw kailangang magbayad ng 3 milyon upang makapasok sa mansyon ni Master Yang, ngunit ang katotohanan ito raw ay mayroong consideration sa dignity ng isang tao. At siguradong wala rong nagbabayad doon ng agaran. At basta wala lang dong magsasalita siguradong hindi daw sila ma-expose. Sinabi naman ng isa na ang ibig daw bang sabihin ni Luzon sasabay sila sa crowd, iyon daw ay hindi magandang idea. Ang mga nagbabantay daw doon ay hindi mga tanga, kaya natatakot daw siya na sila ay pagsarhan ng pinto kapag sila ay hindi nagbayad ng agaran.
Sinabi naman ni Luzon na hindi raw ganoon. Ang ibig niya rong sabihin maaari daw nilang gamitin ang kanilang identity bilang mga star teachers upang malampasan ang barriers doon. Sa taglay daw nilang katanyagan sa buong Chanchuan Kingdom, sino raw ba ang maglalakas ng loob na i-disrespect sila? Hanggat makita lang daw nila ang tamang tao na maaari nilang kausapin magiging madali lang daw ang lahat. Dahil after all, ang mga master teachers daw ay interested na makakuha ng mga apprentice. At silang dalawa daw ang pinakatanyag na mga guro sa buong Chanchuan Royal City. Hanggat makapagbigay lang daw sila ng scroll name nila at ma-highlight ang kanilang mga achievements pagdating sa pagtuturo siguradong tatanggapin daw sila ni Master Yang bilang apprentice. Kaya hindi na raw mahalaga kung may 3 milyon sila o wala. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay mag-submit ng scroll name. At ang kung saan daw nila kukunin ang pera saka na lang daw nila ito iisipin. Hindi naman makapaniwala ang isa nang marinig ang mga sinabi ni Luzon. Dinagdag pa si Luzon na hindi lang daw fighting prowess ang kailangan upang maging master teacher. Ang pinakamahalaga raw ay ang kakayahan mong mag-nurture ng mga mag-aaral. At given na napakarami daw ng mga mag-aaral na hawak nila siguradong makukuha daw nila ang atensyon ni Master Yang. Napasabi naman ang isa sa kanyang isip na mukhang overly excited daw si Luzon. Sinabi pa ni Luzon na kung iyon daw ay hindi gagana maaari daw nilang imbitahin si Master Yang na manood kung paano niya durugan si Zhang Zuan sa teacher's evaluation. At pag iyon daw ay nangyari siguradong mapapahanga daw si Master Yang at masaya siyang tatanggapin nito bilang apprentice. Sinabi naman ng isa na nagmi-make sense daw ang mga sinabi ni Luzon. Sa tulong daw ng kanilang identity, ang pag-submit daw ng qualifications ay hindi magiging mahirap at siguradong gagana daw ito. Baka nga raw hindi pa sila pagbayarin ng entrance fee. At napasabi ito sa kanyang isip na ang teacher's evaluation daw ay isang napakagandang opportunity. Kapag pumunta raw si Master Yang siguradong mapapansin daw nito si Luzon at kukunin itong apprentice. Sinabi naman ni Luzon na iyon daw ang magiging plano nila kaya maghahanda na raw sila upang bumisita. At lumipat ang eksena sa Alchemist Union. Makikita naman ang isang lalaki na pinagmamasdan ang dalawang individual mula sa himpapawid. Ang dalawa pala ay ang elder at si Mr. Uyang. Maya-maya pa ay makikitang tumalon ang lalaki mula sa isang lumilipad na savage beast. Ang lalaki pala ay si Alchemist Hong Yun at makikitang nagbigay galang ang dalawa rito. Maya-maya pa ay nagtanong si Mr. Hong kung nasaan daw ba si Zhang Zuan. Sinabi naman ng elder na baka nasa capital daw si Zhang Zuan. At sinabi naman ni Mr. Uyang na mukhang iyon daw ang dahilan kung bakit hindi ito nakapunta. Kalapastanganan sigaw naman ni Mr. Hong at sinabing kahit pa raw ang PIL debate ay isang tradisyon na nagmula pa sa makalumang panahon ito raw ay mayroong set ng mga unique rules na kailangang sundin. Ngunit ngayon daw, bukod sa pag-deliver ng mga PIL na ni-request ni Mr. Uyang pumunta rin daw si Mr. Hong upang i-assess si Zhang Zuan. At kung ito raw ay hindi qualified tatanggalan niya raw ito agad ng qualifications. Tapos ngayon wala raw ito dito. Maya-maya pa ay hiningi ni Mr. Hong ang recording noong PIL debate at sinabing kapag may napansin daw siyang mali sa pangyayaring iyon lahat daw ng mga involved sa PIL debate na iyon ay paparusahan niya. At ibinigay na nga ni Mr. Uyang ang recording crystal. Kinuha naman ito ni Mr. Hong at sinabing kapag may napansin daw siyang kahit na anong funny business dito agad-agad niya rong ipapawalang bisa ang result ng PIL debate. At ini-activate niya na ang recording crystal. At siya ay nagulat nang makita niya ang itsura ni Zhang Zuan. At sinabi niya kay Mr. Uyang na ito raw ay isang veteran ng Alchemist Union kaya paano raw ito naging ganito ka-foolish. Paano raw nangyaring nag-succeed ang napakabatang tao sa isang PIL debate? Sinabi naman ni Mr. Uyang na ganoon din daw ang nasa isip nila nung una. Maya-maya pa ay nakita ni Mr. Hong sa crystal ang ginawang pag-challenge ni Zhang Zuan sa mga alchemist. Napasabi naman si Mr. Hong na napaka-arrogant daw ng batang ito. Maging siya nga raw ay walang kasiguruhan na makikita niya ang lahat ng mga errors ng isang one-star forging technique. Kaya paano raw ito magagawa ng isa lamang hamak na apprentice?
Mukhang hindi raw talaga alam ng batang ito ang kanyang limitasyon. Maya-maya pa ay nagulat si Mr. Hong sa mga sumunod na mga pangyayari. At napasabi sa kanyang isip na ang mga bagay daw na ito ay kaya lamang gawin ng isang master alchemist na alam ang specifications ng isang pill cauldrons. Kaya paano raw ito nagawa ng isa lamang hamak na apprentice? Sinabi naman ni Mr. Uyang na pagkatapos daw ng debate kinuha niya raw ang detalyadong specifications ng pill cauldron upang ma-verify ang mga sinabi ni Zhang Zuan. At na-verify niya raw na tama ang lahat ng mga sinabi ni Zhang Zuan mula sa height, width, size, gaano katagal bago uminit, ilang beses na itong nagamit, at maging kung anong uri daw ng mga pills ang na-forge na sa cauldron na iyon at wala rong kahit na isang mali sa mga sinabi ni Zhang Zuan. At nagsagawa pa nga raw sila ng experiment kung gaano katagal bago uminit ang pill cauldron na iyon. Sumabat naman ang elder na gaya daw ng sinabi ni Zhang Zuan eksaktong 34 breaths lang daw talaga ang itinagal. Maya-maya pa ay hindi makapaniwala si Mr. Hong nang makita niya kung paano pinamukha ni Zhang Zuan sa isang judge alchemist ang mga errors nito sa pag-forge ng pill. Sinabi naman ng elder na nilista daw nila ang mga instructions ni Zhang Zuan sa pag-forge ng pill. Nagsagawa daw sila ng test base dito at gaya daw ng inaasahan wala raw itong kahit na kaunting error. At ang result daw ay narito sa libro tingnan daw ito ni Master Hong. Nagtaka naman si Mr. Hong dito. Maya-maya pa ay nagulat si Mr. Hong nang makita ang laman ng libro. Paano raw nagawang matandaan ni Zhang Zuan ang lahat ng steps patungkol sa 47 uri ng mga medicinal materials, bawat reaction, at bawas sa effectiveness. Kahit siya raw ay hindi ito kayang gawin. Kaya ang isipin daw na mayroong ganito kabatang kaya itong gawin ay, maya-maya pa ay sinabi ng tauhan na dumating na raw si Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulat ni Mr. Hong na siyang naging dahilan upang mabitawan niya ang recording crystal. At makikitang ito ay nabasag. Napaiyak naman si Mr. Uyang dahil ito lang daw ang kaisa-isang recording crystal na mayroon sila. Maya-maya pa ay makikita ang nakakaawang estado ni Zhang Zuan. Binati nito si Mr. Uyang at nagtanong kung dumating na raw ba ang mga ni-request niya. Maya-maya pa ay kinamayan ni Mr. Uyang si Zhang Zuan at sinabing ang mga bagay daw na kailangan nito ay inihatid na ni Mr. Hong. Maya-maya pa ay nagsalita si Mr. Hong kay Zhang Zuan. Napatanong naman si Zhang Zuan kung sino daw ba ito. Kaya nagpakilala si Mr. Hong at sinabi kay Zhang Zuan na may problema daw siya sa kanyang alchemy at umaasa daw siya na mareresolba ito ni Zhang Zuan. Maaari niya raw ba itong makonsulta tungkol sa bagay na ito? Sumagot naman si Zhang Zuan na busy daw siya, at ni hindi nga raw siya guro nito, kaya bakit daw ba siya ang tinatanong nito? Iba na lang daw ang abalahin nito. Hindi naman nakaimak si Master Hong nang marinig ang mga sinabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Uyang kay Zhang Zuan na si Mr. Hong daw ay isang 2-star alchemist na nagmula sa headquarters. 2-star alchemist, sambit naman ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Hong na sige magtanong na raw ito sa mga bagay na hindi siya sigurado. Dahil siya raw ay nagmamadali. Hindi naman makapaniwala ang dalawa kay Zhang Zuan at napasabi sa kanilang isip na hindi man lang daw ba magbibigay ng respect si Zhang Zuan kay Mr. Hong. Ito raw ay isang 2-star alchemist at narito daw ito upang siya ay i-test. At kung nagmamadali daw si Zhang Zuan, at kapag sa oras daw na ito ay mag-fail siya ay siguradong tatanggalan daw ito ni Mr. Hong ng credentials bilang isang alchemist. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Hong na sa tuwing magpo-forge daw siya ng Tier 1 Breath Restoration Pill palaging medyo dilaw daw ang nagiging kulay nito. At tinanong niya si Zhang Zuan kung mayroon daw bang paraan upang marisolba ito. Ano, isa kang 2-star alchemist tapos hindi mo alam ang napakasimpleng bagay na ito, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Hong na ang breath forging pill daw ay hinahayaan ang isang tao na ma-recover ang kanyang humihinang energy at ang main ingredient daw nito ay ang white banquet grass. Ang kulay daw nito ay puti ngunit kapag ito raw ay nagkaroon ng contact sa impure yin qi ng isang tao ito raw ay nagiging manilaw-nilaw. Ang problema daw ay hindi ang herb kundi ang impurities ng yin qi ng alchemist na gumagawa ng pill na iyon.
Dahil kung pure lang daw ang Zinchi ng alchemist na nagpo-forge hindi raw mangyayari ang ganitong isyo. Kaya kung ayaw daw itong dumilaw ni Mr. Hong simple lang naman dong gawin iyon. Dagdag lang daw nito ang stock ng green sungrass habang napo-forge. Aabsorb daw ng herb na iyon ang impurities ng kanyang Zinchi at may iwasang dumilaw ang white banquet grass. Sinabi pa ni Mr. Hong na ang main ingredient daw ng pill na iyon ay pure lotus at ito raw ay napakapait. Ganun pa man kapag ito raw ay dinagdagan ng liquor nagiging unstable daw ang concoction nito. Paano raw balutusin ang problemang ito? At pinaliwanag naman ni Zhang Zuan kung paano ito resolbahin. At sinabi ni Zhang Zuan na sigurado daw ba talaga si Mr. Hong na siya ay isang 2-star alchemist. Hindi niya raw alam ang napakasimpleng bagay na ito. Nagtataka daw talaga siya kung paano ito naging 2-star alchemist. At sinabi ni Zhang Zuan na kung hindi pa rin daw nasagot ang mga katanungan ni Mr. Hong maaari niya rong mahanap ang solusyon sa library ng Alchemist Union. Kaya kung wala rong gagawin si Mr. Hong magbasa na lang daw ito doon. Mayroon pa raw siyang mga bagay na kailangang gawin kaya ibigay na daw nito ang mga pill dahil kailangan niya na rong umalis. Napasabi naman si Mr. Hong sa kanyang isip na pababasahin pa raw siya ni Zhang Zuan nandito raw siya upang test ito. At hindi para humingi ng tulong at tinawag niyang bastard si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Hong kay Zhang Zuan na wag daw itong magmadali. Mayroon pa raw siyang natitirang katanungan at kapag nasagot daw ito ni Zhang Zuan hindi na raw siya mang-aabala pa. At ibibigay niya pa raw ng libre kay Zhang Zuan ang Unravel Yin Pill at Colossus Rhinoceros Blood. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang mga ito raw ay nagkakahalaga ng 23 milyon, tapos ito raw ay ibibigay sa kanya ni Mr. Hong ng libre. Maya-maya pa ay makikitang nawala na ang antok ni Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Hong na panghahawakan niya raw ang sinabi nito. Dahil after all ito raw ay isang 2-star alchemist. At ngayon daw nagising na siya maaari na rong magtanong si Mr. Hong ng kahit na ano. Napasabi naman si Mr. Hong sa kanyang isip na mukhang pagod na pagod daw ang bastard na ito kanina ngunit buhay na raw ito ngayon nang marinig nito na ibibigay niya ng libre ang mga pills. Maya-maya pa ay nagtanong si Mr. Hong at sinabi kay Zhang Zuan na sa tuwing nagpo-forge daw siya ng Vitality Restoration Pill palagi raw siyang nabibigo. Napasabi naman ang dalawa sa kanilang isip na ang Vitality Restoration Pill daw ay isang Tier 2 na pill. Maging ang 3-star alchemist nga raw ay nahihirapan na i-refine ito. Kaya hindi makapaniwala ang dalawa na itinanong ito ni Mr. Hong sa isang 1-star na alchemist. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang Vitality Restoration Pill daw ay wala sa library ng Alchemist Union. Ito raw ay maaaring hindi niya alam o kaya naman napaka-rare ng pill na ito na kahit ang library sa Alchemist Union ay hindi ito mababasa. Ngunit di bale na lang daw kung hindi daw ito masasagot ng mga knowledge na nakuha niya sa library ng Alchemist Union aasa na lang daw siya sa Library of the Heavenly Path. Kaya bakit hindi na lang daw mag-forge si Mr. Hong ngayon at titingnan niya kung ano ang mangyayari. At sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Hong na magsimula na raw itong mag-forge. At sumang-ayon naman ito. At makikitang mag-uumpisa na si Mr. Hong ngunit bago yon sinabihan niya si Zhang Zuan na lumayo daw muna ito ng kaunti. At ito ay naglabas ng mga herbs mula sa kanyang storage ring. At ito ay inihagis niya sa cauldron. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakabango daw ng Vitality Restoration Pill. Napaka-alluring daw ng amoy nito habang pino-forge at nararamdaman niya rong unti-unting nawawala ang kanyang fatigue. Maya-maya pa ay makikitang mayroon ng nabuong pill. Sinabi naman ni Mr. Hong na tapos na raw siya kaya magbahagi na raw si Zhang Zuan ng kanyang mga thoughts. Maya-maya pa ay dinampi ni Zhang Zuan ang kanyang hintuturo sa pill. At nagtanong kung isa raw ba talagang 2-star alchemist si Mr. Hong. Medyo nainis naman si Mr. Hong dito at nagtanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Mr. Hong kung maaari daw ba nitong sabihin kung ano ang mga properties ng blue floral grass.
Sumagot naman si Mr. Hong na ito raw ay mayroong purplish na kulay at ito ay warm. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang properties ng Golden Dime Flower. At ito ay sinagot uli ni Mr. Hong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kahit na raw mayroong mga mild properties ang dalawang herbs na ito raw ay nakakagawa ng extreme violent reaction kapag ito ay pinagsama. Sinabi naman ni Mr. Hong na alam niya raw ang tungkol dito ngunit ang restoration pill daw ay isang recipe na pinasa ilang henerasyon na ang nagdaan kaya kung magkakaroon daw ng cauldron explosion kapag pinagsama ang dalawang ito ganoon din daw ang mangyayari sa iba pang mga herbs. Isa pa, ang sequence daw ng paglagay niya ng mga herbs ay tama at wala raw itong kahit na isang pagkakamali. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi niya raw sinabing mali ang sequence na ginawa ni Mr. Hong o may issue sa dalawang herbs na yon. Napatanong naman si Mr. Hong na kung ganoon ano raw ba ang problema. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang blue floral grass daw at ang golden dime flower ay parehong mayroong warm properties at nagsasanhi daw ito ng violent reaction kapag pinaghalo. At kahit pa raw ang pagdagdag dito ng stock ng purple aroma grass ay nakakatulong upang marisolba ang problema, kaya daw iyong gawin ng ibang tao ngunit hindi ni Mr. Hong. Nagulat naman si Mr. Hong nang marinig ito at napatanong kung mayroon daw bang special sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama, si Mr. Hong daw ay special. At kung hindi raw siya nagkakamali hindi pa raw ito nakakakonsom ng anumang pill na ginagamit ang purple aroma grass bilang main ingredient. Sumagot naman si Mr. Hong na tama daw yun allergic daw kasi siya sa purple aroma grass. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa totoo lang hindi raw ang allergy ni Mr. Hong ang dahilan kundi dahil sa ang attribute ng Zinchi nito ay hindi compatible sa purple aroma grass. Nagko-cultivate daw kasi si Mr. Hong gamit ang Vast Flame formula kung kaya naman ang kanyang Zinchi daw ngayon ay mayroon ng fire attribute. Sa kabilang banda ang purple aroma grass daw ay tumutubo sa tubig kung kaya naman mayroon daw itong water attribute. At dahil sa na-overwhelmed daw ng Zinchi ni Mr. Hong na mayroong fire attribute ang water attribute ng purple aroma grass, ito raw ang dahilan kung bakit nawala ang effectiveness nito. Kaya kahit pa raw gumana sa ibang mga alchemist ang paggamit nila ng purple aroma grass upang mag-mediate sa pag-forge ng vitality restoration pill hindi raw ito gagana kay Mr. Hong. Nagulat naman si Mr. Hong dito at napatanong kay Zhang Zuan kung paano raw ba nito nalaman na nagpa-practice siya ng Vast Flame formula. At napasabi sa kanyang isip na ang formula daw na ito ay pinagpapasa-pasa ng kanilang pamilya ng ilang henerasyon na. Bata pa raw siya nang magsimula siyang mag-practice nito kung kaya naman naging fire ang attribute ng kanyang Zinchi. Ganun pa man ito raw ay isang sekreto at hindi niya raw ito pinagsabi kahit kanino at kahit ang mga malalapit niya nga raw mga kaibigan ay hindi ito alam, kaya paano daw ba ito nalaman ng bastard na ito? Maya-maya pa ay nagtanong si Master Hong kung paano niya raw ba malulutas ang problemang ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ba't isang 2-star alchemist si Mr. Hong at ngayong alam na nito ang ugat ng problema hindi niya pa rin daw ba kayang gawan ng sariling solusyon ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kahit pa raw itinuturo ng library ang mga flaws hindi raw ito nagbibigay ng direct na solusyon kaya kung gusto niya raw na malutas ito kailangan niya pa raw mag-aral at magkaroon ng maraming experiences. Mukhang kailangan niya pa raw mag-ipon ng mga libro at dalhin ito sa Library of the Heavenly Path. Makikita namang humingi ng tawad si Mr. Hong at napasabi sa kanyang isip na tama daw yon. Ang purple aroma grass daw ay isa lamang mediating herb. Kaya hanggat makakita daw siya ng herb na compatible sa kanyang Zinchi mareresolba na raw ito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Nalagay daw ni Zhang Zuan sa dapat niyang kalagyan ang isang 2-star alchemist. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Uyang na narinig daw ba nito ang sinabi ni Mr. Hong. Ibalik daw nito ang pera niya pati na rin daw yung 1,000,000 na binigay niya ng advance. Sinabi naman ni Mr. Uyang kay Zhang Zuan na maaari naman dong kitain ni Zhang Zuan ang halagang yon kapag gumawa siya ng ilang pill. Kailangan niya pa raw ba talagang umasta ng ganito para lang sa pera? At binigay naman ni Mr. Hong ang mga ni-request ni Zhang Zuan na mga pill.
At makikita namang tuwang-tuwa si Zhang Zuan dahil nakuha niya na ang pil na kailangan niya, na ibalik pa sa kanya ang 23 milyon.